Road to 1M views na nga itong vlog natin na tungkol sa kaibigan namin na 2 weeks pa lang dito sa Korea ay naka-iPhone 16 Pro Max na agad. Kaya ang dami tuloy na curious kung paano nga ba mag-apply as factory worker dito sa South Korea. Medyo mahaba ito i-explain pero paiiksin ko lang para maintindihan yung lahat. Para makapag-apply dito sa South Korea ay kailangan mo muna mag-aral ng Korean language at makapasa sa tinatawag na APS TOEIC exam. DMW o dating TOEA ang nag-handle nito. Di tulad ng ibang bansa gaya ng Japan o Taiwan ay walang agency kapag gusto mo makapag-Korea. Talagang sa DMW ka lang dadaan. Pag nakapasa ka na nga dito ay doon ka pa lang pwedeng magpasa ng mga requirements para makapag-apply. Matatapos na nga ngayong taon ang una kong kontrata dito sa Korea na 5 years and 10 months. Magbabakasyon lang ako ng 2 hanggang 3 buwan. Pagkatapos nun ay balik Korea na ulit para sa pangalawang kontrata. Yes po, pwede kang umabot ng kulang-kulang 10 taon na pagtatrabaho dito sa South Korea. Grabe no? Gaano kaya kalaki ang magiging ipon mo nun? Ang napansin ko nga na kinaibahan ng pagiging OFW sa Korea at sa ibang bansa ay dito sa Korea. Libre ang dorm, wifi, pagkain, tubig, kuryente at may bonus pa sa mga long holidays. Hindi lahat ganun pero halos karamihan ng kumpanya ay ganun ang ginagawa sa mga empleyado nila. Kaya talaga nakukuha nila ng buong buo ang napakalaki nilang sahod. Ang karamihan pa rito ay may sari-sariling kwarto sa dorm kada isang empleyado kaya dito sa kumpanya namin. Mahalaga kasi para sa mga Koreans ang privacy kaya hanggat maaari binibigay ito ng employer nila. Dito sa Korea ay kahit buwan-buwan kami bumili ng iPhone 16 Pro Max ay kayang-kaya ng sahod namin. Pero syempre aanhin naman namin yon kung bibili kami. Ang point ko lang ay ganun kalaki yung sahod dito sa Korea kumpara sa iba. At dahil nga 4 hours lang ang biyahe ng eroplano from Korea to Pinas ay taon-taon din kaming nauwi para sa mga mahal namin sa buhay. Pinapayagan din kasi ng mga Korean employer na magbakasyon ng mga empleyado basta walang masyadong gawa at hindi kulang sa tao ang kumpanya. Ang mga Koreans din kasi ay bumibisita sa kanilang mga magulang taon-taon kaya naiintindihan talaga nila ito. Dito sa Korea ay mahirap talaga mag-apply dahil walang kasiguraduhan. Pero once na nakapasok ka na ay sobrang sulit talaga at literal na mababago ang buhay mo. Sino ba naman ang hindi mababago ang buhay sa tumataginting na 85,000 to 180,000 pesos na pwede mong sahurin sa isang buwan? Shoutout nga pala sa mga ka-OFW natin dyan. Itlog na naman ulam. Kung nasaang bansa po kayo ay palagi kayong mag-iingat. Kalusugan ng puhunan natin dito sa ibang bansa. Hindi sukatan ang sahod sa pagiging magiting na OFW. Saludo po ako sa ating lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kachamba. Anyong!